Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Kwadlaw na Lunes na, Pizza 20 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, 20 pesos kada kilo na NFA rice. Plano, dadon sa duol na lugar diri na sa tunga ng syudad, sumaya pa ng acting city agriculturist. Gitudlong sospek sa pagpatay sa batang si Jefferson Taliman, gikatakdang kasuhan guman na adlaw. Assistant CSWD Head, tagpadayag, isa-isa ang mga benepisyo na madawat ng mga senior citizens. Laing sunog na mitubaw sa residential house dito sa Barangay Trinidad, tagrespondihan sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Samtang BDO, Siargao Festival, tagpahigayon dito na sa General Luna, Surigao del Norte. Suspect na nakasibat sa bypass operation, posibleng pasakaag kaso, pinaagi sa regular filing kumana adlaw. Samtang sa balita sa gawas sa nasud, US President Donald Trump tagkumpirmar na naigo ang US Navy destroyer ng isa ka Iranian flag cargo ship na matupa misuway sa paghimo og naval blockade dito na sa Gulf of Oman. Sa balitang paugdat sa kusog sa NBA, LA Lakers mipildi sa Houston Rockets sa final score 107-98. Samtang sa showbiz, grupo na Bini lagip na isab ang multinational girl group ni Sofia La Forteza tagkilaya. Ini partikular na sa pagdibu ng mga ini sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Sa palitang panghimagas, layaki dunay malasakit sa monumento, gisukbutag baro apan layaki gipadakop sa mayura. Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, human na nasinati sa pagkuman na an sige na matupa paggapahigayon og gataas na linya ng mga residente dito na sa may bodega na National Food Authority o NFA dito na sa Barangay Quezon, Surigao City. Ang tagaparehag sa pagkuman na makadagkuhan sa gobyerno syudad na plano na dadon ini sa mas sa duol na lugar diri na sa tunga ng syudad. Ini ang kusganong tagpadayag ng acting city agriculturist na si Amilita de la Serna. Ini partikular na sa mga lakang ng syudad para na ang mga naglisod na mga nagkalaing-laing sektor diri sa Surigao City ang sumaya pa makapalit dito sa June para sa ila sa 20 pesos kada na kilo sa bugas. Dili man na namo makontrol kay ila man na kaugalingon diya may ila polisiya or protocol. So si Mayor nag-instruction and even ako gadud siya natawagan ang NFA na gusto ni Mayor pwede dalon dire sa syudad. Kuman, di ba diya may ato mga vulnerable sectors naman, di ba? And pwede makakuha natin. May farmers, may mga PWD, solo parent, drivers, farmers, and fisher folks. So, ang amo, himuon, ako naman na istorya ang FTI. Kaya inin P20 or 20, di ba? 20 pesos per kilo. Ang nag-manage gadud ini is the FTI or the Food Terminal Incorporated. Si NFA, igo ra siya mag-assist and mag-supply sa bugas. Pero when it comes to management and decision-making, si FTI ang mag-buot. So, nag-instruction na ako ni Mayor na kung ano mag-letter kami si Mayor mag-perma, then paabot na mo sa FTI. So kung ano gali, ay pakibali mo
kung wala kay gusto man ni Mayor diri sa may Luneta or some areas na magpila bitaw na joy tayong ba kay kun ato dito lagi may lagi ako waila shed. So hopefully masin mag-update ra ko kung joy kuanan FTI. Basta to ang plano ni Mayor. Ankos ganong pagparayag ng acting city agriculturist Amelita de la Serna. Sa dugang hanay sa tubang nga balita, gikatakdan kasuhan kuman na adlaw sa korte ang usa ka minor de edad nga suspect sa pagpatay sa 11 anyos nga batang si Jefferson Taliman kinsa gipatay kini og nakitang wa nay ginabuhi sa sagbutang bahin sa Purok 12 Barangay Luna ning syudad. Mismo si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban mibutiag sa dugang update ng Jefferson Taliman case kuman nabuntag. Sumala pa sa hepe nga iluso kuman na adlaw ang sa korte ang kaso batok na sa gikonsiderang child in conflict with the law diin na dugang pa sa hepe nga dunay pipila na lamang ka mga dokumentong gikinahanglan aga gipaabot ay kini i-file dito sa korte ang kaso batok na sa gitudlong sospetsado. Sa Robradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, kadaguan ng City Social Welfare and Development Office, pinagi na sa assistant head ni na si Mark Kevin Solar, tagapadayag isa-isaan mga taghimo nila ng mga aktibidad programa. Lagipan paghatag ng benepisyo ngadto na sa mga senior citizens. Ini partikular na sa pagtudo ng mga ini ng lokal na gobyerno anoy nakaplastar na sunod-sunod na mga programa. First quarter, ubay-ubay man nato si Jano na atay mga gi-provide no nga mga services down to the grassroots sa atong mga kabaranggayanan. Gani, ang local government unit, kauban ang opisina o ang barangay sa first office, nag-launch na atong programa sa birthday cash gift no sa atong mga senior citizen nga nag-edad 80 pataas. So kani si nga program gitawag nga MPD Serves no for senior citizen. So kani si nag-focus sa katong mga lolo og lola na basta mo edad 80 pataas, then na-verify nga jaon na din sa ato syudad, ato sila giadto gyud sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puloy-ana no naghatag ta og cash nga birthday gift o cake sa ila. So dako ang pasalamat og kalipay no sa atong mga lolo ug lola nga nayuban first time gajud nila no na nakita gyud nga ang programa sa gobyerno ni kanto gajud mismo sa ilang mga bayay. Nag-shock gani sila kay surprise man no kay gipaningkamutan sa local government unit na pag ila birthday amo gajud na ang adlaw sab nakatuan sila no. So kana dako ang kalipay sa ato mga senior citizen nga napaabot nato dyan nga program sa ila no. So for update po sa atong mga services, sa atong mga pasilidad no, sama sa ato ang Bahay Pag-asa, sa ato ang Residential Center for Street Children o Silungan Surigao. So kung kabantay ka mo, labi na atong pag-activity nato diri pag-host sa Sirag, nagpadayon gihapon gyud ang atong mga kaubanan no pagkandak gyud og kaning curfew for minors no per City Ordinance 310 Series of 2010. So, ang atong mga social workers, kauban sa atong mga development workers, padayon gyud no na naningkamot uban ang city police nga mapahilo na gyud or ma-implement ni nga ordinansa. So, And the sa ning pagparayag ni Mark Kevin Salar, an assistant head ng City Social Welfare and Development Office. Dugang paisab na pagparayag nini sa lain pang ilang tagapaningusgan na programa. The senior citizen no nga katong atong gi hatagan no o for the no na katong MPD Serves for senior citizen for now for the first quarter i-consolidate pa namo tong tanan namo nga na atuan no kay namong kay mga instance nga naa siya sa atong database. So manang with the help of the barangay affairs office nitabang sila pag-verify kung kini sila nga mga senior citizen naa pa ba din ni karon or base ni larga anay kay jadto sila mga anak. So hopefully maka-provide ko sa data for the next nga report, pero nag-start gud ang program nato for the MPD Serves kaning paghatag og birthday cash gift o cake sa ato ang mga senior citizens nag-edad 80 pataas since January no. Pagsugod yun sa January 6 pag-start yun sa
ihon pa duty, nag-start gyud pod og hatag ang ato ang opisina kauban ang barangay affairs, no? And for other nga mga services, Ma'am Jo, for the Centenarian program katong expanded logan sa Centenarian. So actually, jay ato gitawag nga cash incentives for senior citizen nga nag-edad 80, 85, 90 ug 95 hangtod maabot ng 100 years old. So for 2024 naa na tay na-serve nga 235 ka mga senior citizens ang natagaan, no? Ang term day nato aning 80, 85, 90, 95 is gitawag na milestone age. So sa guidelines ni National Commission on Senior Citizens, sila may lead yun sa implementation sa expanded Centenarian program. Makadawat man yun ang senior citizen ani o 10,000, no? Kung muidan sila atong mga milestone age nga akong gilaong. So balikon ako for 2024 na natay 235 ka beneficiaries sa ato syudad. For 2025 na natay 436 ka mga beneficiary. O sa first quarter natay 25 no ang nakadawat na sa maong incentive. So continue ang atong pagdawat sa ilang mga requirements no para sa maong application sa maong program. So akong i-clarify nga ang expanded Centenarian program usa kini ka programa sa national government through the National Commission of Senior Citizen. So ang opisina sa LSWD or the City Social Welfare and Development Office, igo ra kita ni facilitate sa mga applications ug ato kining iduso ngadto nila kung makasakto na ang mga requirements. So Ang sunod-sunod na pamahayag ni Mark Kevin Salar, ang Assistant Head ng CSWD. Sa dugang hanay sa itong mga balita, daling binisponde ang mukaba tuyo ka mga fire truck sa Bureau of Fire Protection sa sulog nga mitumaw diya sa may Purok 2, Barangay Trinidad, Dingsyudad, pasado alas 11:45 ang takna kagabi. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection nga binisponde gilain ang mga bumbero sa tawag nga nadawat gikan sa mga concerned citizen. Mukabat sa upat ka mga panimalay ang gitabang sa fire truck di dali usab kini na kontrola ang maong sulog nga nagsumikad sa usa ka bayay nga nahimo lamang sa light material. Apektado sa sunog ang pamilya ni Rosalie Istapia, Elizabeth Escalante, Dionisio Ipis o Erlinda Chu sa upat ka mga pamilyang nasunugan. Na fire out ang maong sunog nga miabot sa first alarm alas 12:29 ang takna sa tungang gabi. Kinsa padadyon usab ang gihimong makuting investigasyon ng Bureau of Fire Protection o taghuyatan na lang ang assessment report ng fire investigator aron sa masayran ang hinungdan o pila usab ang gibiling danyos sa pagtumaw nini nga maong sunog. Sa Rabaradyan pa, sa dugang pa ng mga balita, video, Siargao Island Festival, tagpahigayon dito na sa Paseo di Kabuntok sa General Luna, Surigao del Norte atong Sabado. Ang pagpartisipar dito ng mga residente o mga turista, inin nakatagamtam ng mga naglaing-laing serbisyo sa BDO sa Tibok Siargao. Naglangkob na sa pag-abri ng ilang account, digital banking, cash management, credit cards, loans, insurance, cash agad, BDO Pay ug iban pa. Pipila ka mga kalingawan isa, mga padua, freebies ug daghan pa ana angkon sa mga miapila. Una, natagpaygayon isab ani sa ka media roundtable discussion kay ibanan mga kadagkuan ng BDO na kundiin inaglangkob na kan Keith Chua ang first vice president og head ng island banking og area head ng Cebu 2 Region 7 BDO Unibank. Lagi pa kan Albert Kyoge ang chief operating officer ng BDO Network Bank, Dave Codor ng ang vice president og head ng Digital Acquisition Consumer Banking Group Digital Banking, Romeo Ibo vice president og section head ng Cash Management Services Business Development SME, Gabe Bungukan, unit head ug senior manager ng BDO Insurance and Insurance Brokers Incorporated Marketing Region sa Visayas ug Northern Mindanao. Sulod isab nini si Vicent Madrid, Assistant Vice President and Marketing Head, Agency ng Banking sa Cash Agad, Maya Ye, an Assistant Vice President ug Product Solutions Head, Agency Banking ng Cash Agad, ug Rowen Plaza, ang Branch Head ng BDO Network Bank sa General Luna Branch. Tagatudlo na pinaagi na sa amo na pagpasabot ngadto na sa publiko na mga naglaing-laing serbisyo ng BDO ang natagpaningusgan na mga ini ang ila isab pag-abre na ila na mga naglaing-laing serbisyo sa bangko dito na sa tibuok Siargao.
Sa dugang hanay sa itong mga balita, gikatakdang sangatan sa regular filing ang kaso batok na sa usa ka drug personality nga nakasibat sa gihibong bypass operation sa mga operatiba ng Drug Enforcement Unit pasado alas 9:45 ang takna sa gabi diyadtong milamayng adlaw. Base sa update nga nahipos ng RMN nga usa ka high value individual drug suspect ang napalitan sa droga sa natigayng transaksyon sa Fisher Buyer apan nakamatigod ang suspect nga pulis ang ijang katransaksyon rason nga dali usab kining miikyas ang suspect sa matinong direksyon. Napalitan ng daan sa punto 16 gramos sa tagtuang droga ang suspect ay misibat apan gikatakdang kasuhan sa regular filing sa kalapasan sa Republic Act 9165. Sa pagkakuan padadyon pa ang gihimong makuting imbestigasyon kalabot na sa maong kaso. Tata RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, Dragyaman sa Diretso Balitang Surigao sa balita sa gawas sa nasud sa Estados Unidos. Tagkumpirma ni US President Donald Trump na naigo ang ilan na US Navy destroyer sa diha ng isa ka Iranian flag cargo ship na matopa na misuway sa pag-ikya sa naval blockade ng Estados Unidos dito na sa Gulf of Oman. Sa ija pagkapadayag ni Trump na tagpahimangnuan anay ng Estados Unidos ang barko na matopa muhunong pero waya ini musunod ug saman na napugos ang ilan na destroyer sa pagpabuto ng ilan na guided missile na USS Bronze sa muna cargo ship ang nahimong rason kung uno na miigo ini nga na sa engine room ng mga ini. Tagatudlo na na-intercept isab dadyon na Tosca sa Gulf of Oman an amo na matud pa barko. Ang Iranian crew isab ang sumayapan nagdumili sa pagpamati sa una na pagpahimangno na US Navy ship ug saman na nakaangko ng mga ini na naigo sa ila na engine room. Tagatudlo na sa pakuman ang natagimo isab ang mga lakang ng US. Ini partikular na sa matupa ila isab tagpaningusgan sa pakuman na mapatuman gajud ng sakto ang ceasefire agreement kaiba na ang Iran. Balitang Sports. Si LeBron James ug ang Los Angeles Lakers mipahagba sa Houston Rockets sa final score 107-98 samtang ang Denver Nuggets nakaibsot usab sa Minnesota Timberwolves sa pagsugod sa NBA playoffs kagahapon adlaw. Dito sa Los Angeles ang 41 anyos nga si LeBron James mipusti kini og double-double nga 19 puntos, 13 ka rebounds ug 8 ka assist. Sa diyang ang Lakers nakasugakod nga wala ang ilang injured nga mga sinaligan nga sila si Luka Doncic ug Austin Reeves aron sab sa pagkulit og impresibong daog sa Game 1 sa ilang best of 7 Western Conference Series. Nahugyaw ang kampo sa Los Angeles Lakers nga si Luke Kennard nga way sipyat sa 5 ka mga 3-point shots dayon ngadto na sa pagkahipos og 27 puntos. Balitang Showbiz. Otro nakaangkonan pakilaya ang girl group na Bini. Lagip na isab ang Filipino member na multinational girl group na Cat's Eye na si Sofia La Forteza. Inihuman ang ilang makasaysayanon na matupap debut o pagpaygayon na performance sa Coachella Valley Music and Arts Festival dito na sa Estados Unidos. Ang nagpakita og suporta pinakabago sa baguman amo ang kadagkuan sa Department of Tourism na kundiin na nagpakita sumaya pa ang duha ka mga personalidad na nakatakos ng mga artistang Pilipino na kundiin di lamang diri sa local scene makitaan na mga ini kundi sa pinakadako na music festival sa tibuok kalibutan ang Coachella na kundiin tagatudlo na milungtad ng 45 minutos ang performance na nakundiin taglangkuban na napuyo ka mga kanta ug nakaangkon isa bini og atensyon gikan na sa international audience na kundiin ini ang pagpakita isa ba nan tino na may matupa igo na kapasidad da talento ang mga Pilipino. Tagapaningusgan pa ng DOT na tagtakda na mo hatag sila og pagkilaya ngadto na sa Bini lagip na isab kan Sofia La Forteza. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang
Unang Himagas. Nagtrending sa social media ang usa ka layaking adunay malasakit sa monumentong adunay grabing kahugaw og gilimpyuhan sa gibaruan pakini sa kasong giatubang nini sa Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of the 2009 ang gipahamtang kaso sa usa ka layaki didto sa Real Quezon niadtong milabayng adlaw. Usa ka nagnalang Darwin ang mipakitag malasakit sa nagtindog nga monumento ni Manuel L. Quezon. Kinsa gilimpyuhan sa gibaruan ang monumento ni Quezon apan gipatawag paghihapon kini sa mayora sa maong lungsod aron ipasabot ang gihimong pagpasukbot ng baro sa nagtindog na monumento. Apan sa gihimong pagpasabot sa layaki, gipasakaan paghihapon kinig sumbong dito sa korte base sa nakalatid sa balaod isip disiplina sa gihimong pagbugal-bugal sa gikonsiderang nag-unang presidente sa Pilipinas. Amo lagi dyan taglaong for the sake of content. Dili dyan makatarunganon. Sana isa pa, uno man gadto kita haimo na binuangan, no? Kay man way baro ba dyan sa ija estatwa ton kuan? Estatwa ni Manuel L. Quezon, di ba? Bagan alawon pa way respeto gadjod ani bugal-bugal. pakita na kundiin pinakaprimero na presidente ng Republika ng Pilipinas tapos imo ra nga naon sa isa pa may pagtuni mo tagtignaw dito si estatwa to si kuan presidente Manuel L. Quezon, di ba? Ang iya magong rason nga grabe na daw kayo hugaw niya iyahan nang iyang gilimpyuhan ang mga lipa tapos tagbaruan niya dito siya nasipyat nga tagsuutan niya og baro jersey para bagajud Gani, uno may ija color punto. red. Oh. Ang iyang punto Okay raw ta kung taglimpyuhan ni Ja, okay ra to. Okay raw ta to. Nakapugi points atong tungura. Pero tagbaruan pa niya na nahimo na inon nga bugal-bugal ang iyang gihimo. Insulto. So Nahimo. posible nga kini nga maong layaki gihimo lang kini o siya content video para musikat pero ang iyang Pa-trending. pagpasikat nahimo ninong resulta sa ijang pagkapreso. Gumikan kay dili tiaw Radyo Manjo ang pag-atubang sa kasong Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 nga gipreserba nining mga historic nga mga monument dito sa Quezon. Labi na gyud ang unang presidente sa Pilipinas nga si Manuel L. Quezon nga tagsukbutan nan baro isip pagbinastos, pagpanira o pagdungis nan mga monumento nga bantayog sa kasaysayan sa lugar. Kadumdum lamang ako, di ba? Diyan to isa nahimong trending sa una sa Cebu, na ija tag-utro, laong pa historic site sa dito. Di ba? Nag-atubang ato si dyan ng kaso. Gumikan sa kanang money hunt. Money Gumikan hunt. sa money hunt, tagkubkob, tagkuan. Adto na naguba ini ng historic nga landmark. So tanan-tanan nga mga pagdagmal, pag-abuso, pagbugal-bugal, jaon gyoy matawag na to Radyo Manjo nga hinungdan sa pag-atubang nila ng kaso kay dili tiaw Radyo Manjo labi na gyud kun historical landmark, mga monumento, mga gipang preserba nga mga historic monument sa Pilipinas nga nagpresentar sa ato ang nasod nga bugal-bugalan, himuan sa dili maradyaw, na mo na giingon dyan, Radyo Manjo, maghimo mog content, ayaw lang yun mo pagguba sa mga kinaiyahan, sa mga mga cultural sites. Cultural sites nga makahimo na inog malantaw bisan patuod misikat kaw may trending ang imuhang videos pero jaon gud gihapoy mga consequences ana ang pag-atubang sa kaso. Amo man sana nadumduman ako inin na mga cultural sites nato, mga cultural establishments like for example bayay nimo na 50 anyos pataas na tapos naka-register sa Philippine Culture and Arts na kundiin tagkilaya na ingana nakatiguyang animo na panimayay karaan na kundiin dya historical value like for example sa una sa KKK dito sa Ijubayay na nimo kapupupuan dito nag-meeting may historical value dyan Dito nag-meeting sila dyan nga na laki pisab ton mga kahoy nato na mga una pa sa ato tas kaling kuan aning Akasya. Basta 100-year-old pataas na akasya, may historical value. Yes. So dili sa niyo basta-basta na utdan, ay mo i-redesign, Oo.
So dapat magbaton kita na diyan man sakto na panghuna-huna, sakto na kahibayo, na dili magtaka-taka. Okay, kung magtaka-taka lay kita, Magkikoordinar. Magkikoordinar. Amo Bisan dyan pa mo. man to, dugjaon na sa imuhang area, sa imuhang pribado nga luna. Matawag yung hapon na adunay historical history kini nga mga inani nga mga klase nga mga bisan og kahoy, basta nag-edad og sa gatos kapin og matawag yun na siya diha nga gikinahanglan gayud nato nga magkikoordinar ta sa ahensya sa gobyerno kung unoy imong angayng buhaton, kung ugaling imuhang iparenovate, i-reform or uban pa nga mga aktibidad nga imong himuon para maglantaw nga maanindot, pero kaning mga inani nga mga butang or lugar medyo nga mag-edad na og usa ka gatos katuig na o kapin pa, matawag yun na siya mga historic nga mga establishmento o mga monumento. Og sa mga na dyan, mga city hall, capitol sa mga naglaing-laing lugar, dili pwede dyan si dyan na utruhon ang disenyo, maghimo ka nan along pag-redesign, kay manubag ko dyan sa balaod, magkuha ka dyan ng permiso anay sa ato mga naglangkob ng Philippine Historical Institute, kay dili lagi basta-basta na dyan ng mga klase na mga buildings, mga historical sites, ani mo hilabtan o imo pagadud binuangan, no? Along pa John gani na jaon jaon na sa pwesto, like for example kung mga opisyal sa City Hall or sa Capitol na joy lang mga gusto na ipautro, di man gay basta-basta na makadisyon, how much more na ang mga ordinaryo na mga tao, tapos ani mo pagadod tagpasipadan ang istatwa ng pinakapermiro na presidente ng Republika ng Pilipinas, si Manuel L. Quezon. Okay raw ta kun imo tag limpyuhan, imo tag gani pag repaint mangwansad ka doon, Mangsulta sa bro. ngadyo ka na permiso. Ang labi na gano'n mo tagbaruan, ay basta ka. Muranan kuan ba, John, pag binuang nimo sa ijaya ako magrespeto. So, ang iragadod na manubag kaw, kasuhan kaw, kay di makuna mo, ani mo na taghimo. Oy, mara dyan na gumati anay kan Diana Rose as Silagon na naglantaw sa Bakuman. Mga idol listening. Laki pisab kan Batukan Nelia na ija pa shout out sa taga Caraga Regional High School ug mga utility ug security guards na nagsunod isab sa Bakuman. Kan Aljon na mukatkat na kundiin watching here in Pagadian City. Stay safe and God bless you. From Aljon na mukatkat. Laki pisab ato kumustahon si Randy Santesas. Good morning usab sa ato mga residente diha sa may Barangay Trinidad, labi na gyud si Denmark Picho. Good morning og sa tanan nga mga Picho family na minaw naglantaw kuman sa atong programa. Good morning og welcome sa atong panag-iban sa programang Diretso Balitang Surigao. Nahala, yan ang mga oras para sa ubadadyon diri sa ito na program ang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayan, sa ito na kaibanan diri sa control, si Dudong Quijano. Iniisab ani jo mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Amen! RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras na ka alas 8:10.